alams na. Magyaw-yaw yan. Ang microphone maging megaphone. The arsenal is in her mouth. More so with her raw confidence. Kaya ginagalingan ng mga ibang frontrunners kasi alam nila na Hello Universe! Mabuhay! I'm Christina and happy viewing! Chos! How's your day going? I hope everyone is doing great. Kasi mga guys, the preliminary competition and coronation night is at hand. Certainly, we are all feeling hype because we will soon have our new Miss Universe Philippines winner. Nako, papainit po ang mga talakayan kasi magkakaroon po ng 5 crowns. Parang guessing game tuloy kung kanino mapupunta ang mga respective crowns na to. Ang hirap mag-analyze, ang hirap mamili, ang hirap hulihin kung sino ang dapat na magmamay-ari ng MUPH crown. Sa totoo lang, parang di ko na alam kung kanino ang bet ko. We all know, Atisa, VVV, Alexi, Tara, and Christy are still the strongest matches for Miss Universe Mexico edition. So one of these girls is auspicious to own all fortunes of the Miss Universe journey. The goal is not only to clinch the 5th crown, but also to break the curse. Kasi may blind spot ang Mexico sa atin at 4 times tayo unplaced sa lugar na yon. Ako guys, I've been upfront in saying that Christy McGarry is my personal bet. Her entire being is the definition of universe. Pero yun nga lang, nakukulangan pa rin ako sa showmanship niya. She's under the sunspot at hindi ko na alam kung papaano pa lilitaw si Christy. Only the final days can tell and spell her destiny. But I will be very happy if Christy will be the lucky one to roll with the punches. Kasi ang mga kalaban niya ay hindi rin talaga basta-basta. We all assume it's going to be a tight and tough competition for the girls. And each girl has to explore all avenues to getting ahead of the game. Andyan si Atisa, VVV at Alexi na halos sila lang lagi ang laman ng survey. O, kanino kayo dyan? Nakakaloka, no? Kung ilagay mo ang bet mo kay Atisa, nangangalabit si VVV at Alexi. Parang hindi talaga sila pwedeng ligwakin. So, it's a grueling mental stimulation kung kanino ka tataya. May mga dark horses pa na at the lightning speed, biglang babaguhin ang kapalaran ng mga heavy front runners. Okay, let's talk about Miss Baguio, Tara Valencia. Most of us are thinking that Tara is falling short to advancing the potential. However, that gorgeous face might be a one-way ticket to the universe. Though nangyari na to kay Celeste Cortese, pero kung gusto ulit makipagsapalaran ng MUPH organization na magpadala ng dyusahan sa isang Latin country, si Tara na yon. Ang weak spot lang ni Tara ang comm skills niya. Pero pwede pa rin ipilit kung gustuhin. There's always a room for improvement. Kung pattern lang din si Shayna's Palacios, Tara is a Gucci. Then, Miss Iloilo, what awaits for Alexi? Oh my gosh. Somebody has to stop her.
if they'd let Alexi in at the top 5, alams na. Magyaw-yaw yan. Ang microphone maging megaphone. The arsenal is in her mouth. More so with her raw confidence. Ang confidence ni Alexi hindi basta pilit pinag-aralan. It was honed by life experiences and personal growth. That's why every word comes out from her mouth is a big statement. Ang sagabal lang kay Alexi ay ang panahon. Kung nakahanda ba ang lahat para ilaban siya sa Mexico? What springs on your mind? Ako, gaya ng sinasabi ko dati pa, I'm more than ready. If not ready, I'm willing to gamble. Kasi nobody knows what the future holds. Same goes with Atisa and VVV. Itong dalawang to, destiny na lang makapagsabi kung para sa kanila ang MUPH crown. Both is one-upping each other in terms of styling and technicality. Plus, we still have this notion that there will be more surprises from them. Final wave of pasabog, baka magkasalpukan sa preliminary. Pero ako mas inaabangan ko ang Dark Horse. Sino ang Dark Horse nyo guys? I-comment nyo na yan. Mine is Miss Palawan, Raven Doctor. Actually parang hindi na nga siya Dark Horse kasi nagpakilala na siya eh. And I'm really glad she has been given a brand na, bantayan nyo to si Miss Palawan kasi mukhang aariba talaga. Si Miss Manila, pwede Dark Horse. Malay natin, late bloomer siya. Or si Miss Cavite, Diamante. Sino pa tong isa, yung maganda? Si Miss Laguna, Alexandra Rosales. Hindi ko na rin masabi na Dark Horse kasi blessed eh. Kasama siya sa entourage ng most likable candidates. All right. Before we continue this MU pageant powwow, let me share you my top 20 finalists. Diyos ko Lord, kung saan pa ang prelim, doon din kami mag-i-exam sa German class namin. Baka hindi ako makapag-vlog, kaya let's take a look. Okay, let me remind you guys that I have my another set of top 20, top 10, and top 5. Nandito lahat sa aking notebook. Ipapakita ko yan sa inyo sa susunod ko na vlog. Pwede pa to magbago ang rankings, we'll see. So, alam nyo na kung sino ang nasa dead end number ko? Right. It's Miss Quezon Province at Atisa Manalo. Hindi ko manok si Atisa, pero come on. It's not a pie in the sky. Whether we like it or not, Atisa is a household name. Remember the track record. And early on, she has been touted as the one to beat. And I believe so. Why not? Kaya ginagalingan ng mga ibang frontrunners kasi alam nila nandyan si Atisa. Hindi dahil threaten sila kay Atisa, but they have to jive along. Let's say kung challenger ka lang sa isang competition at katunggali mo ang champion na si Atisa, ano ang gagawin mo? Siyempre iparamdam mo sa viewers o sa mga pageant netizens na hindi lang si Atisa ang magaling.
ipaalala mo sa mga tao na pwede pa rin matalo ang champion. Kaya si VVV, alam nyo naman, alam na alam niya kung sino ang malaking tinik sa kompetisyon. Alam na alam ni VVV na nasa kompetisyon siya. Kaya kailangan niya makipag-compete at makipagbardagulan. You know, the truth is, it's hard for me to lose my grip on VVV for the MUPH crown. But I have to give up on her in favor of Atisa. Kung hihimayin natin kasi, si Atisa pa rin talaga ang safe na ipadala sa Mexico. Why? She has it all. Walang kulang sa kanya. Kompletos ricados siya. Pero ang sabi, mahina pa rin ang com skill niya. I don't think so. May improvement na po si Atisa. Yun nga lang, walang konting gigil magsalita. Kaya parang nalalamyaan tayo sa kanya. Pero kung hihimayin natin, guys, okay ang com skill ni Atisa. Nakakatuwa, nakakatawid siya ng kalmado. Hindi nga lang katulad nila Stacy at Alexi na talagang may gigil kumuda because that is their field of expertise. May hugot kaya they would sound confident. I'm not saying that Atisa is not confident, pero sa ibang aspect din nanggagaling ang confidence niya. She's an entrepreneur and that's where she's good at. Kumbaga, mas confident si Atisa pag nakahawak ng business. You know, VVV is a perfect representative for Mexico as well. Yet we would poke fun at her beauty, at her facial beauty, na kesyo baka hindi type ng mga Latino, na baka paglaruan ng muba ang mukha niya. Well, that makes sense. Hay, ewan ko. Nakakaligalig din ano. Kaya mas pinili ko si Atisa. But I love VVV. Then, balita ko si Alexi, magpapakalbo daw. Oh my gosh, how true. That's not what I expect. Ang gusto ko sana, maglagay siya ng hair wig katulad nito. Alam nyo, ini-imagine ko kung gaano ka ganda si Alexi kung ganito o mas replenished ang looks niya sa prelim at finals. Believe me, mapapataob niya si Chelsea Manalo sa manikaan, Black Barbie. Tas polish na yung pasarela niya, no? Sabayan pa kunwari ng Black Cat background music ni Janet Jackson. Sus ko, dadagundong ang MOA Arena. Ay, bakit ganun? Biglang nanayo ang balahibo ko kay Alexi. Ibang level na Alexi, bago sa paningin. Hay, baka mapipilayan si Atisa. Mga guys, ngayong araw na pala ang runway challenge nila. Pagtsikahan natin yan sa susunod. Pati yung Wuling at Jojo Bragais photoshoot nila. At magbibigay ako ng aking final top 5. Kailangan kong paspasan mag-vlog para makahabol. Madali lang kumuda dito pero ang editing talaga time consuming. Gusto ko sana i-try mag-live pero may dalawa akong appointments na na-postpone dahil nagkasakit ako. Then we will have our exam. Sa mga hindi nakakaalam, ako po'y nag-aaral pa ng napakahirap na lengguwahe na German. So hanggang dito na lang muna guys. I will see you soon. Thank you for viewing. Keep safe. God bless. Tschüssi. Babush.